income dun sa normal na natatanggap mo. Pero umuuwi lang every 2 years. Di ba? Meron akong classmate from elementary. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya kasi yung day na umalis siya is isang araw pa lang lumilipas after nilang magpaksal. So, ibig sabihin, umalis siya, nabuntis yung asawa niya. So, nanganak na yung asawa niya, nandun pa rin siya abroad. So, kailan siya uuwi after 5 years? Okay? So, that's the category 1. Category 2, maraming time, pero walang pera. You know these people? Tambay. Okay, tambay. Tama si ma'am, no? Actually, nothing wrong. At least, they're happy. Okay? Yun nga lang, wala silang pera. Sa mall, marami niyan. Third type of people, no money, no time. So, nung nakita ko ito, artist-dead people, sabi nung friend ko, actually Richard hindi naman ibig sabihin, X is no money. Yun nga lang, pinagkakasya lang. Hindi rin naman ibig sabihin walang time. Okay, pinagkakasya lang din. So, let's take a look at this, illustration kung bakit majority of the people are in this category. Actually, 80%. Okay, ito raw yung mga tao na nasa JOB. Okay, job. Okay. So, yung mga nandiyan dyan, bakit sila walang pera? Kasi meron silang magic number, 15 tsaka 30. Okay? Familiar? Kinsenas katapusan? Pag sumweldo ka ngayon, kunwari ngayon na 15, di ba, ang saya mo? Pero bilang ka after mga 10 days, on the 20th, on the 25th, check mo kung meron ka pang pera. Yung ibang ginagawa, nag-check ulit, baka may naligaw. Di ba? So, ano yung sunod na inaantay mo? Katapusan, di ba? So, pagdating na katapusan, nakasmile ka na. Yun nga lang, nakalimutan mo, marami kang Judith. Alam yung Judith? Judith ng Meralco, Judith ng Nawasa, di ba? Ng phone mo, etc. etc. So, halos wala ka nang natira. Di ba? Nalungkot ka na naman after nung pagdating ng Asinco, malungkot ka na kasi halos wala nang natira sa'yo. So, ano na naman ang antayin mo? 15 na naman, di ba? So, dito, masaya ka na naman. Di ba? So, malungkot. So, paulit-ulit. Hindi mo na malayan, ano ka na, nasa golden years ka na. Kailangan mo na mag-retire. Kailangan mag-resign. Di ba? So, ang tawag natin dyan, trap. So, napansin nyo ba na yung mga taong nag-work, di ba? Hindi naman talaga sila 8 hours lang nag-work. Kasi di ba may 1 hour na break? Ngayon, kung hindi ka naman taga-gobyerno, sure ako, hindi ka naman yung tipong pagdating ng 5:01, nag-out ka na. So, nag-i-stay ka pa, di ba? So, at the average is between 10 to 12 hours. Okay? But I know someone, okay, na up until Saturday nag-work. Okay? So, yun yung nagiging problema. Di ba? Sakto lang, tapos, kulang na kulang. Di ba? Now, there are people na after working so hard, okay, na nag-start dito, tas na-promote, eventually, magkakaroon ng ganitong lifestyle. They have a lot of money, they have a lot of time, pero merong nawala. Ano yun? Yung youth at saka yung health. Okay? So, yun yung tinanong ko sa inyo kanina, di ba? Kapag sobrang dami mong pera, baliwala yan kapag may sakit ka na. Okay? So, Richard, since ganyan naman pala yung equation, meron pa bang mas maganda? Diba? What if you can have both the money and time at a younger age? Would you accept that choice? Ang tawag natin dyan, freedom. Okay, this is not the freedom na pinaglaban ng mga katipunero. Freedom only means gigising ka dahil tapos ka na matulog. Okay? Bibilin mo yung mga bagay na gusto mong bilhin na walang pwedeng bumili sa'yo. Pupunta ka sa lugar na gusto mong magpunta na hindi mo iniisip yung budget. That's what you call freedom. Okay? Now, Lifestyle. exactly, sir, lifestyle. So, there are 2 types of income. One is linear, the other one is leverage. Pag-usapan muna natin yung linear income. Pero yung income na directly proportional doon sa time mo. Okay? So, ano yung example ng linear income? Ito yung job. So, importante na malaman natin paano tayo kumikita. Okay? So, everyone starts here. Diba? Meron ka minimum salary. Eventually, nag-i-increase yung income mo. Let's just say, umabot ka dito, yay, Vice President, 250,000 per month. Yung dotted line, yun yung liabilities. Tatlo na yung college mo, naka-mortgage yung bahay mo, kumuha ka na naman ng bagong sasakyan, may insurance kang binabayaran, etc. etc. So, ano yung nakakatakot dito? Kapag kailangan mo nang mag-resign or mag-retire, diba, yung income mo wala na, pero expenses continue.
So kung dito nag-Starbucks ka dito, magsa-sandwich ka na lang. Or yung coffee ko, masarap pa rin yun. Okay? So that's the income of a job. So kanina, na-mention natin yung mga nasa sales. Ano yung problema kapag nasa sales ka? Okay? If you sell a lot, you make a lot. That's obvious. But if you don't sell, you don't make money. So paulit-ulit ka. Hanggang kailan ka magbibenta, naubos na yung time mo. Wala itong pinagkaya basta nagbibenta ng insurance, real estate. Okay? So, don't get me wrong, no? I didn't say na walang pera doon. Ang sinasabi ko lang is, hindi ka matatapos na magbenta. Kasi, the income is required by your personal time. Okay? Now, ito yung alam ng majority ng tao. Richard, I get you. I'll have my own business, pero after ko nang mag-work, which is yung retirement nga. So, ano yung nakakatakot doon? Kung 40 years of your life, nag-work ka, ay alam mo sa negosyo. Diba? Let's say, meron kang lump sum. 8 million. Tapos, sinalpak mo sa negosyo. Sana umabot ka dito. Ito yung tinatawag natin na break-even point. Kasi according to DBI, 99% of businesses close on its 15 years of operation. Okay, so nakakatakot mag-negosyo. Let's just say nakasurvive ka. Diba? Kumita ka na. Kanina, nabanggit ko kay Sir Bert na kapag ang negosyo mo daw, 10 million and below, tawag sa small business. Hindi ako nagsabi niyan, DTI. So kapag ganun lang yung negosyo mo, tapos nakita na kumikita, gagayahin yan. So nagkakaroon ng tinatawag na competition. Okay? Yun din yung example ni Kat kanina, yung mga nasa Binondo, na yes, they have a lot of money, pero kailangan sila ng negosyo nila. Ito yung mga type 1 kanina. They have a lot of money, but they don't have time. Okay? Now, what if I tell you guys na merong negosyo na mag-i-start ka, okay, at zero. Okay? You don't need to invest a lot. Tapos, yung income potential niya, exponential. Okay, so paano mangyayari yun? Ikwento ko sa inyo. When I first saw the business, okay, I participated, tapos ginawa ko muna siya part-time. First 2 years. So, ano yung mangyayari? Kapag nag-business ka kasi on your extra time, let's say after office ma'am, pwede kang kumita rito sa business, let's say extra mga 10,000. Okay? On your first year. On the second year, pwede niya nang matapatan yung basic salary mo dun sa trabaho. Now it's the time na gawin mo na siya full-time. Ngayon, since yung negosyo natin hindi directly proportional sa sarili mong income, meaning leverage, yung income mo pataas ng pataas without you being there. So, paano siya magmamanifest using our Nu Skin business? Simple lang yan. Bago raw masabi na nasa leverage form of business ka, kailangan number 1, yung product mo is I want it product. Just like iPad 2. Diba? Given the chance, for example, nag-sale yung iPad from 60,000 naging 10,000 na lang. Sino bibili? Kahit hindi mo kailangan. Normally, diba? Why not? Diba? Kasi nga, you want the product. So in our case, we have a vitality. Okay, in-explain ni Kat kanina. If you can only imagine yung magnitude ng product na yun. Kasi vitality is just one of a series of products na ilo-launch ng company under the HLAC platform. Merong ilo-launch na product yung company, i-reset niya daw or i-detoxify niya daw yung lungs mo at saka liver mo. You think meron kang product na gano'n? Or I mean, you think meron kang market sa gano'ng klase ng product? Sobra. Okay? So that's one, di ba? Second, dapat daw yung produkto mo is consumable. Okay? So yung HLAC, yung Galvanic Spa, okay, and all of our products, all of them are consumable. Okay, kaya nga malaki si San Miguel, Procter & Gamble, Unilever, kaya sila malaki kasi consumable yung products nila. Yung pangatlo, dapat daw, maganda yung distribution channel. Nakakarating daw ba sa tao yung mga produkto na galing sa kumpanya. Now, kanina binanggit ni Kat that Nu Skin is into direct marketing. Okay? And I salute the company for that. Bakit? Kasi nabigyan ako ng chance, okay, na kumita through educating people about this kind of technologies. Okay? So instead na bayaran nila si Agang Mulak, ako na lang. Di ba? Ako na lang yung magpapagwapo, ako na lang yung magpapaka-healthy, tapos kikita ako. Gusto nyo ba nung ganung business? Magpapaganda ka lang, tapos magpapagwapo ka lang, tapos kikita ka na. Why not, di ba? So, yung negosyo natin, by the way, is like a McDonald's franchise. Okay? Yun nga lang, yung cost, hindi kasi laki ng McDonald's. Now, I'll ask you guys, kung meron ka namang pera, would you get a McDonald's franchise? Ako, yes.
triple yes. Bakit? Kasi 97% success rate yan eh. Diba? So yung owner ng McDonald's or yung founder ng McDonald's, his name is Ray Kroc. So ano yung ginawa niya? Very brilliant. Sabi niya, kesa ako yung mag-supply sa buong mundo, which is physically impossible, why not i-offer ko yung McDonald's ko as a franchise? Maningil ako ng franchise fee, tapos ituro ko lahat ng alam ko, para kapag successful na yung isang franchise, meron akong 3% na lang na royalties. Okay? All across the globe, McDonald's has 30,000 franchise. That's why yung income ni Ray Kroc is 45 million per day. Okay? So, nakakatuwa, no? Kasi nung nakita ko to, ang una ko agad naisip si Henry C. Alam niyo ba kung bakit successful si Henry C? Henry C. Ganito yan. Si Henry C, sa lahat ng kumpanya niya, local and abroad, meron siyang 30,000 na empleyado. Yung 30,000 na empleyado sa kanya, nag-work 8 hours per day. So, ilan yung productivity niya per day in terms of hours? This is 240,000 hours per day of productivity ni Henry C. Okay? Kumita lang si Henry C ng 10 pesos per hour. So, magkano yung income niya? Okay? 2.4 million. Diba? Per hour. So, kung titignan mo yung equation, Richard, how can I